Tampok ngayon ang kwento na nagpasaya ng ating kabataan. Ngayon tatalakayin natin ang mga laro nung tayo ay mga bata pa. Tara na at sabay-sabay natin gunitain ang 20 mga laro na nagpangiti sa atin nung tayo ay mga bata. Number 20. Nanay, tatay. Ang nanay, tatay ay isang larong Pilipino na nilalaro ng dalawa o higit pang manlalaro. Papalakpak sila sa saliw ng awiting nanay, tatay gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ang magkamali ay pipingutin ko. Pagkatapos ay papalakpak mula 1 hanggang 10. Pabilis ng pabilis. Ang magkamali ay parurusahan sa pamamagitan ng pagpingot sa ilong o sa tainga. Makatutulong ang larong ito kung nais mong mas mahasa ang skill ng iyong anak sa pagbibilang. Number 19. Saw-saw-suka. Ang larong ito naman ay pwedeng-pwede mong ituro kahit sa iyong baby. Katunayan, karaniwan talaga itong pinalalaro sa mga sanggol o toddler. Madali lang kasi itong laruin. Kailangan lang ilahad ng taya ang kanyang palad, habang ang isang manlalaro naman ay isasawsaw ang kanyang hintuturo sa palad ng taya. Kakanta sila ng saw-saw-suka, mahuli taya pagkasabi ng salitang taya, ay susubukan hulihin ng taya ang kamay ng manlalaro. Kapag nahuli niya ito ay ito naman ang magiging taya. Number 18. Luksong tinik. Parang luksong baka rin na kailangang lumukso ng manlalaro upang malampasan ang tinik. Ang tinik ay ang patong-patong na paa at kamay ng mga taya. Habang tumataas ang level ng mga manlalaro, ay tumataas din ang tinik na kailangang luksuhin. Nilalaro ito ng 2 team. Ang bawat team ay may pantay na dami ng mga manlalaro. Kung saan ay may itatalaga silang nanay ang leader ng grupo. Mahalagang piliin dito kung sino ang pinakamataas tumalon. Dahil may kakayahang buhayin ng nanay ang mga sumablay o sumabit sa tinik na anak. Number 17. Text. Ang text ay maliliit na baraha na naglalaman comic strips at kinokolekta ng mga bata. Hinahagis ito hanggang sa mapunta sa sahig. Ang mananalo ay may kakayahang kunin baraha ng ibang manlalaro depende kung paano tumama o lumapag sa sahig ang mga baraha. Number 16. Ubusan lahi. Ang larong Pilipino na ito ay isang manlalaro ay susubukang hulihin ang mga manlalaro mula sa isang grupo. Ang sinumang manlalaro na mahuli ng tayang manlalaro ay magiging kakampi na nito. Mas maraming manlalaro, mas masaya. Magsisimula ang laro kung saan iisa lamang ang manlalarong taya at maghahanap at tatayain niya ang ibang mga manlalaro. Kapag ang isang manlalaro ay nataya, tutulong na ito para manghuli pa ng ibang manlalaro hanggang sa wala nang natira na manlalaro. Tinatawag din ang laro na ito na bansay. Number 15. Larong Pilipino, tumbang preso. Ang tumbang preso ay isang sikat na larong Pilipino. Kailangan ng 3 o higit pang manlalaro dito. Ang bawat isang manlalaro ay mayroong malaking bagay na maaaring ibato na tinatawag na pamato. Maaari itong tsinelas o sapatos. Maglalagay ng latang walang laman o plastic container na nasa 6 o 8 metro ang layo mula sa pwesto ng mga manlalaro. Isang manlalaro ang gaganap bilang isang preso. Ang preso ang magbabantay sa latang walang laman o plastic container. Ang ibang mga manlalaro ay tatayo sa isang pwesto, at isa-isang ibabato ang kanilang mga pamato sa latang walang laman kung saan susubukan itong itumba. Kapag natumba na ang lata, kinakailangang itayo muli ng preso ang lata bago tayain ang mga manlalaro na susubok na kunin muli ang kanilang pamato. Kung ang isang pamato ay naging masyadong malapit sa latang nakatayo, maaaring apakan ng preso ang lata at pamato, at ang may-ari ng pamato na iyon ang magiging bagong pres. Number 14. Pitik bulag. Sa larong ito ay kinakailangan lamang ng 2 manlalaro. Ang isang manlalaro ay kinakailangang takpan ang kanyang mga mata ng kanyang kamay, samantala ang isang manlalaro naman ay pipitikin ang kamay na nakatakip sa mata. Matapos ay sabay na magpapakita ng numero gamit ang kanilang kamay ang 2 manlalaro. Kapag parehas ang kanilang numero ay magpapalit ang mga manlalaro ng posisyon sa laro. Number 13. Piko. Mayroong iginuguhit na mga kahon sa sahig at iyon ang lugar na paglalaruan. Ang mga manlalaro ay tatayo sa dulong bahagi ng kahon at ang bawat isang manlalaro ay kailangang ibato ang kanilang bato. Kailangang tukuyin ng unang manlalaro kung paano ang basehan ng pagkapanalo. Ang pinakamalapit na bato sa lugar na napag-usapan ang unang maglalaro.
Number 12. Langit Lupa. Ito ay isang masaya-sayang laro na mayroong dalawang base, ang langit at ang lupa. Mayroong isang taya na manghahabol sa mga manlalaro na tumatakbo sa mababang bahagi o tinatawag na lupa. Ang mga manlalaro na hindi matataya ay maaaring umakyat sa mas mataas na bahagi o tinatawag na langit. Number 11. Agawan base o tinatawag na dagitlawin. Sa larong ito mayroong dalawang teams na may tig-isang base. Nakadepende sa dami ng manlalaro ang magiging miyembro ng kada grupo. Mayroong dalawang base na pagmamay-ari ng tig-isang grupo. Kinakailangang maagaw ang base ng kalaban ng hindi natataya. Kung ikaw naman ay nataya, ilalagay ka muna sa grupo ng kalaban at kinakailangan kang iligtas ng iyong mga kakampi. Kadalasan ay may puntos na pinagbabasehan kung saan ang grupong 5 beses na nakaagaw ng base. Bago tayo tumuloy sa huling 10 laro, kung nagustuhan mo ang video na ito paki-like, share at follow mo ang video na ito para updated ka sa mga susunod na video. Pwede ka din mag-comment ng gusto mo na kwento mapanood para sa susunod natin tatalakayin. Maraming salamat sa mga nag-follow, like at share ng site na ito. Number 10. Luksong Baka. Sa larong ito, ang isang manlalaro ay tutuwad ng bahagya habang nakasuporta ang kamay nito sa kanyang tuhod. Ang mga kalaro ay lulukso sa itaas ng taya gamit lamang ang mga kamay. Kapag sumayad ang mga binti ng lumukso sa ibang parte ng katawan ng taya, siya ang papalit dito. Sa mga bukiri ng Pangasinan sikat ang larong Pinoy na ito. Tunay ngang napakasarap maging bata. Bilang isang magulang, paniguradong pamilyar ka sa mga larong Pilipino na nabanggit, maaaring nilaro mo ang ilan sa mga iyan. Kaya't marapat lamang na ituro mo ito sa iyong mga chikiting. Ang mga aktibong paglalaro na pinangungunahan ng mga bata ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magsiyasat kung ano ang kayang gawin ng kanilang katawan. Magiging malikhain at mawiwiling maging aktibo na hindi kinakailangang pinangungunahan ng mga may edad. Number 9. Trompo. Sa salitang Banyaga, tinatawag din ang larong ito bilang spinning top sa Ingles, spoonsalin sa Insik at komaasobi sa Hapon. Isa itong larong Pilipino na may dalawang mahalagang gamit ang kinakailangan upang makapaglaro nito. Una, ang gawa sa kahoy na hugis ng tulad sa acorn na mayroong pako na nakabaon ang ulo mula sa kahoy at ang pangalawa, isang mahabang lubid na magpapaikot sa kahoy na may pako. Number 8. Jack and Poy. Sa Ingles, ang bansag dito ay rock, paper, scissors. Ang larong ito ay naglalayong matalo ang bawat galaw ng kamay sa pagitan ng dalawang manlalaro. Halimbawa, talo ng gunting ang papel, talo ng papel ang bato at talo ng bato ang gunting. Hindi makukumpleto ang larong ito kung wala ang kantang Jack and Poy, hali hali hoy. Sino nang matalo siya ng unggoy? Kinahihiligan ito ng karamihan sa Maynila. Number 7. Bahay-bahayan. Katulad ng larong pambata na ito ang titser-titseran, umaarteng guro, at doktor-doktoran, umaarteng doktor. Sa larong ito ay may mga batang umaarte na tulad sa ama at ina ng isang bahay, partikular na ang nipahot, at may kasamang baby na manika. Ang karaniwang ginagawa ng ama dito ay pumapasok sa trabaho, habang ang ina na nakasuot ng saya ay naghahanda ng makakain, gamit ang mga putik na gawa sa plato at mga damo at bulaklak na nagsisilbing pagkain. Inaalagaan din ng umaarteng ina ang baby na manika na kanilang anak. Kalat ang kasikatan ng larong ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sapagkat bawat bata ay mismong sa magulang nakakakuha ng ideya kung paano sila gagayahin. Number 6. Sipa. Tinatawag na tepak sakraw sa Indonesia at sepak raga sa Malaysia. Ang larong ito ay madaling makikita sa lansangan sapagkat mga punit-punit at makukulay na plastik at isang takip ng bote o tansan lang ang kailangan. Nilalaro ito sa pamamagitan ng paghahagis at pagsipa pataas gamit ang paa, siko o iba pang parte ng katawan. Number 5. Taguan. Isang larong pambata sikat sa mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Ecija at Pampanga. Ito ay hango sa larong Ingles na ang tawag ay hide and seek. Magandang maglaro nito sa mga lugar na maraming kubo, puno at matataas na halamanan. Kahit ilang tao ay pwedeng sumali, ang kailangan lamang ay may tukuyin na taya. Ang sinumang matukoy na taya ay siyang magbibilang ng hanggang 30 habang nakapikit at nakasandal sa puno na nagsisilbing home base. Number 4. Shato.
Kung tatanungin mo ang mga bata sa Visayas tungkol sa larong pitiw, shato, ay kilalang-kilala nila ito. Dalawang manlalaro ang maglalaban dito. Kailangan ng bawat isa ang maikling patpat upang magsilbing pamato at mahabang patpat para gawing panghampas nito. Ang maikling patpat ay pumapagitna sa dalawang bato o home base at ang unang maglalaro ay ihahagis ito pataas sabay ihataw dito gamit ang mahabang patpat hanggang sa maipalo palayo mula sa home base. Ang napalayong patpat ay pupuntahan ng naghagis at ulitin ang unang ginawa. Titigil lamang ito kung hindi natamaan ang kahoy habang nasa hangin. Number 3. Palo sebo. Hindi makukumpleto ang pistang Pilipino kung walang palo sebo. Ito ay nilalaro sa pamamagitan ng pag-akyat sa mahabang kawayan na nilagyan ng grasa na magsisilbing pampadulas. Number 2. Luksong lubid. Ang larong pambata na ito na binubuo ng 3 o higit pang manlalaro. Simple lamang na kahit pinagdugtong-dugtong na goma ay maaari nang gamitin. Sa larong ito lumulukso ang bawat manlalaro habang pabilis ng pabilis ang ikot ng tali o ng pinagdugtong na mga goma. Kapag tumama ang tali sa paa ng lumulukso, dahilan upang matigil ang pagikot nito ay siyang papalit naman ang ibang manlalaro. Isa pang uri ng luksong lubid ay tinatawag na Chinese garter. At ito ang number 1 na laro na nagpasaya sa atin nung tayo ay mga bata. Ang patintero. Ang larong ito ay masasabing pinakakilalang laro ng mga Pilipino. Patuloy na kumakalat ang popularidad nito sa iba't ibang lalawigan bagamat mas kilala ito sa Bulacan. Bilis, liksi, at galing sa pagtaya ng kalaban ang pangunahing dapat na isinasaalang-alang ng bawat manlalaro. Ang basehan ng pagkapanalo sa larong ito ay ang bilang ng mga manlalarong nakalampas sa bawat guhit ng hindi natataya ng kalaban. Nakita niyo ba ang laro na nilalaro niyo nung kayo ay mga bata? Paki-comment kung nasa listahan ang laro na paborito nung kayo ay mga bata pa. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-follow, like at share para updated kayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po.